Chaos Bloodline. Tama. Ang bagay na iyon, maaari ring ipagpalit mula sa unang merit pill. Kailangan ko munang subukan kung magagamit ang merit pill. Ang merit pill ay lumitaw sa harap ni Yeming, merit pill. Ipagpalit mo para sa akin ng 1,000 lakas. Agad itong gumana. Ang singsing na naglalaman ng merit pill ay biglang kumislap. Tumaas ang lakas. Magagamit nga, bilisan. Hanapin ang Chaos Bloodline. Sa sandaling ito, ang merit pill ay naglabas ng liwanag. Mga salita ang dahan-daang lumitaw. Sa sandaling ito, si Wujiang, merit steel, ay lumitaw. Agad siyang pumumpas ng kamay patungo sa merit pill. Chaos Bloodline. 10 bilyong merit points. Hindi kaya, nanlalabo na ang mata ko. Sa isip ni Yeming, sandali lang iyon. Kanina, malabo kong nakita ang presyo ng Chaos Bloodline na iyon, mukhang 10.000 trilyong merit points. Sagot ni Beiming, ganoon ba? Si Beiming kanina, hindi gaanong pinansin ang nilalaman sa merit pill na iyon. Ngunit, hindi bababa sa ngayon. Makikita na nakasulat doon ay 10 bilyon. Maaari rin namang, ako ang nagkamali ng tingin. Kahit ano paman, ang 10,000 trilyong merit points ay masyadong lugi. Kung gayon, mas mabuting ipagpalit na muna sa Chaos Bloodline. 10 bilyong merit points, katumbas ng mahigit 600 milyong martial ancestor coins. At mahigit 1 milyong martial god coins. Sa aking kasalukuyang pinansyal na kakayahan, sapat na. Teka muna, Master. Ang Chaos Bloodline ay ang pinakamalakas na bloodline sa mundo. Kahit si Beiming ay hindi alam kung ano ang mangyayari kapag isinama ito. Mas mabuti pa ring humanap ng isang lugar para magtago. Sige, susundin kita. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ni Yeming ang isang lugar sa gitna ng mga batuhang bundok. Sa sandaling ito, si Yeming ay nagse-set up ng array formation sa paligid. Ang pasukan ng kuweba ay naharangan na ng illusion array. Isang malaking bilang ng mga array formations at restriction barriers ay naiset up na rin sa loob. Tinitiyak na walang kahit kaunting butas. Umupo si Yeming. Naghanda ng isipan. Ngayon, maaari nang magsimula sa pagpapalit para sa Chaos Bloodline. Ang singsing sa sandaling ito ay naglabas ng liwanag. Ang Bloodline ay nagsimulang lumabas. Ang espasyo sa loob ng Divine Sea ay nagsimula ng magkabitak-bitak. Ang Chaos Bloodline, mula roon ay bumuhos. Damaloy sa katawan ni Yeming. Pumasok hanggang sa dibdib, kung saan tumitibok ang puso. Pagkadikit pa lang, sumigaw na si Yeming sa sakit. Napaluhod si Yeming. Hawak ang dibdib. Sumisigaw ng mga kahindik-hindak na sigaw. Ang sakit hanggang mamatay. Ang buong katawan ay nagiinit. Ang katawan ko, parang sisubog na. Nagulat si Yeming. Sa sandaling ito, ang bibig niya ay sumuka na ng dugo. Hinihingal dahil sa sunod-sunod na sakit. Beiming. Ang lakas ng bloodline na ito, masyadong malakas. Hindi ko na makayanan pa. Master, hindi kailangang mag-alala. Ang Divine Spirit Treasure Robe, kayang gamutin ng isang tao. Tulad ng True Dragon Bloodline noon. Maaaring pagsamahin ng perpekto, si Master at ang Chaos Bloodline. Noong una, natanggap ko ang True Dragon Bloodline, ginamit mo rin ang lakas ng Divine Spirit Treasure Robe. Opo, Master. Maging True Dragon Bloodline man o Chaos Bloodline, ang makakuha ng kahit isang bahagi nito, o hindi. At kahit makuha pa, ang kung maisasama ba ito o hindi, ay isang malaking problema. Noong nakaraan, ang katawan ni Master at ang True Dragon Bloodline ay medyo magkatugma. Si Beiming, nagbago lamang ng kaunti, at nagawang maisama ng maayos. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Chaos Bloodline, at si Master, tila hindi magkatugma. Kaya kailangan ng malalaking pagbabago. Yun pala, ang sakit na nararamdaman ko ng ganito, hindi dahil sa Chaos Bloodline, kundi dahil, ikaw mismo ang gumawa. Paano? Sa sandaling ito, dumating na naman ang sakit. Beiming, ano na naman ang ginawa mo? Ang katawan ng tao, kung angkop ba sa isang uri ng bloodline, ay nakasalalay din sa dahil ang katawan ay maliit. Kailangan kong baguhin ang namamanang lakas mula sa mga ninuno ni Master para ito ay maging mas perpekto. Kung gayon, hindi bababa sa kailangan mo munang sabihin sa akin. Si Yeming, hindi inaasahan. Ang ganitong uri ng pagdurusa, isang iglap, ay 13 araw na. Sa loob ng 13 araw na ito, wala siyang sandali na hindi nakaramdam ng matinding sakit. Kahit pa ang kanyang kakayahang tiisin ang sakit ngayon, ngunit pakiramdam pa rin niya ay mas masahol pa sa kamatayan. Kahit ang pagpapahirap noon sa Divine Sea, sa pag-aaral ng array formation ng 9,000 taon, ay hindi man lang karapat-dapat banggitin kumpara sa pagkakataong ito. Lumipat ang eksena sa loob ng branch ng Hao Tian Sect. Anong nangyayari? Bakit ang Chaos Bloodline sa Merit Steel ay biglang nawala? Hindi kaya, may nagpalit na. Wala.
Paano? Kahit mayroon pa, mayroon ba tayong sapat na merit points para ipagpalit? Tama ka, mamatay ka na sa pag-iisip. Ang pagpapalit ng Chaos Bloodline ay nangangailangan ng 10.000 trilyong merit points. Ito ba ay mga bagay na maaaring pakialaman ng maliliit na tauhan? At saka, kahit mapalitan pa, mangangahas ka bang magpalit? Baka hindi angkop ang katawan, direktang sumabog ang katawan at mamatay. At saka, may ganyang karaming merit points, bakit magpapalit pa ng bloodline? Mas mabuti pang ipagpalit na lang sa posisyon ng Sect Master. Narinig ko, ang Chaos Bloodline ay napaka-espesyal. Sa buong Tianyuan Continent, pinakamarami ay 3 lamang ang maaaring magtaglay ng ganitong uri ng bloodline. Ang pinakamahirap ay ang taong angkop sa ganitong uri ng bloodline ay napakabihira. Kada 10 bilyong tao, hindi pa tiyak na may isang angkop. Dagdag pa ang halaga nito na napakataas. Hehe, natatakot akong, kahit ang ating magiging Sect Master sa hinaharap, ay hindi tiyak na magkakaroon nito. 13 araw pagkatapos, natapos na ang pagsasama ng Chaos Bloodline. Bumantong hininga si Yeming, sa wakas, natapos na rin ang pagsasama. Pakiramdam ko, parang natapos ko ng magbago ng balat. Ngunit, kung saan banda ang pagbabago ng balat, hindi ko masabi. Pakiramdam ko, may dagdag na kakaibang lakas. Hindi ko lang alam kung paano ito dapat gamitin. Ano ang epekto nito? Karaniwan, ang bloodline, pagkatapos magising, saka lamang magagamit. Ang True Dragon Bloodline ay ganoon. Ang Chaos Bloodline ay ganoon din. Kaya lang, ang Chaos Bloodline ay masyadong mahiwaga. Bihirang makita. Kahit si Beiming ay hindi alam kung paano ito dapat gisingin. May lakas lang, hindi magamit. Kung gayon, hindi ba't katumbas lang iyon ng wala? Hayaan na. Huwag nang isipin pa ang tungkol sa Chaos Bloodline. Beiming, sa huli, ilang beses mong ginamit ang Divine Spirit Treasure Robe sa aking katawan. Wala namang gaanong karaming beses. Karaniwan, nasa loob pa rin ng iisang unit na bilang. Isang unit na bilang. Ibig sabihin din, pinakamarami, posibleng 9 na beses. Kung gayon, wala nang magagawa. Tulad ng bloodline, physic, kahit makuha pa, hindi maaaring gamitin ng basta-basta. Kahit pa, kapag si Master ay gumagamit ng Divine Deduction Art, dapat ding baguhin ang Divine C. Kung mabaygo ang pagbabago, ano ang magiging kahihinatnan? Wala namang malaki. Pinakamarami, magiging isang tanga. Sa huli, kung gustong magkaroon ng lakas, laging kailangang sumugal. Ang mga henyo ay hindi magpapalaglag ng tinapay. Pinisil ni Yeming ang 2 pisngi ni Beiming. Sa hinaharap, kung walang pahintulot mula sa akin, hindi ka maaaring basta-basta gumalaw ng kamay o paa sa aking katawan. Alam ko na. Ngunit, kailangan ding sabihin ulit. Kung ang Chaos Bloodline ay ganito kahimala, kung gayon. Ang 10 bilyong merit points lamang, hindi ba't masyadong mura? Sa huli, ang perang iyon ay wala namang kwenta sa mata ng isang dakilang nilalang. Malamang, dahil sa antas ng pagiging angkop. Dahil, kahit pabilhin ng mga dakilang nilalang na iyon ang Chaos Bloodline, hindi pa rin tiyak na angkop ito sa kanilang katawan. Sa huli, ang antas ng pagiging angkop ng Chaos Bloodline ay may ratio na mas mababa sa 1 sa 10 bilyon. Kapag nabigo, may panganib na sumabog ang katawan at mamatay. Kaya naman, napakakaunting tao ang handang sumubok. At saka, hindi lahat ay may merit steal. Ang mga taong may kwalipikasyong hanapin si Hao Tian Supreme Emperor para magpalit ng mga bagay, ay iilan lamang. Siyempre, kahit ganoon pa man, pakiramdam ko pa rin, ay masyadong mababa ang presyo. Kung ako ang magpapalit, hindi bababa sa tataasan ko ito ng 100 beses. Ang sama mo rin pala. Kumpara sa, hindi alam kung paano gisingin ang Chaos Bloodline, mas mapagkakatiwalaan pa rin ang Divine Demon Banner ng kaunti. Dito, hindi kalayuan sa Tiangang Sect. Dapat na akong pumunta roon para kunin ito. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Tiangang Sect, ito na ang Divine Demon Banner. Nakakatakot. Sa pagtingin pa lang dito, nararamdaman ko nang hinihigop ang aking Divine Soul. Iyon ay dahil, hindi pa ito kumikilala ng amo. Basta't iukit mo ang iyong soul imprint dito, ayos na. Para malikha ang bagay na ito, malaki rin ang nagastos kong lakas. Kailangan mong gamitin ito ng maayos. Sige, nagpagod ka na, guro. Sa panahong naglalakbay si Yeming sa iba't ibang lugar, opisyal nang tinanggap ng Yinyang Sect ang Baoguang City. Kasabay nito, naitala na ito sa sakop ng pamamahala ng Chief Steward of Finance Elder, na siya. Mula noon, ang City Lord ng Baoguang City ay opisyal nang napalitan kay Yeming. Kaya naman, isang Yeming na walang kahit kaunting karanasan sa pamamahala, para pamahalaan niya ang libu-libong pamilya at komplikadong mga puwersa sa loob ng lungsod. Tunay ngang medyo nahihirapan siya.
Kaya naman, nagpasya siyang pumunta sa Chi City, hanapin si Little Marquis para humingi ng tulong. Hey, maituturing na tamang tao ang nahanap mo. Gustong pamahalaan ng maayos ang isang lungsod, lalo na ang isang malaking lungsod tulad ng Baobuang City, hindi bababa sa kailangang lumikha ng tatlong pangunahing bahagi. Isa, ay responsable sa seguridad. Isa, ay responsable sa pagkolekta ng buwis. Isa, ay responsable sa mga usaping pampolitika. Hindi lamang nangangailangan ng maraming tao, kundi ang gastusin ay napakalaki rin. Little Marquis, mayroon ka bang magandang plano? Sa loob ng East Chi Marquis Manor, hindi kailanman nagkukulang ng tao. Maaari kong tipunin ang sapat na tatlong bahaging iyon, sa loob ng panahong iyon para sa iyo. Para gamitin mo. Maliban sa karaniwan, bukod sa kanilang sahod, kailangan ding magkaroon ng tiyak na mga gastusin. Ano sa tingin mo? Sige, kung gayon, aabalahin ko na si Little Marquis. Pagkatapos tipunin ang sapat na mga departamento, nagdala si Yeming ng isang malaking grupo ng mga tauhan, pabalik sa Baobuang City. Wala pang isang buwan, natapos na ang mga maliliit na bagay. Napatatag na ang Baobuang City. Dahil nagbago na ang City Lord, lahat ng dahilan ng kaguluhan ay sumunod na rin. Si Yeming at Yu Chen ay magkasama ring pinamahalaan ang negosyo ng bangko. Kahit ang City Lord's Mansion ay binago rin para sa bangko. Kasabay nito, ibinuhos ang mahigit kalahati ng pera sa bangko. Umasa sa tiwala, karangalan niya, bilang City Lord. Kaya ang sukat ng bangko ay mabilis na lumawak. Ang negosyo ay umunlad. Pagkatapos malutas ng maayos ang lahat ng maliliit na bagay, sa wakas. Nagpasya na si Yeming. Nagsimula ng mag-isip ng paraan para lutasin ang pinakamalaking nakatagong panganib sa Baobuang City. Sa sandaling ito, si Yi Xiantian ay dumating na rin para tumulong kay Yeming. Bagamat si Su Fu ay nag-set up ng Demon Seal ang Grand Array, ngunit maaari lamang nitong pansamantalang supulan ng Demon Cave. Kada kalahating taon, kailangang gumastos ng malaking halaga ng mahahalagang materyales para punan ang Grand Array. Sa huli, hindi ito isang pangmatagalang plano. Master, sa huli, saan ba patungo ang Demon Cave? Ngunit, may mga demon beasts na lumabas dati. Si Su Fu, dati nang nag-divine travel. Sa loob ng Demon Cave na ito, patungo sa isang napakalawak na demon domain. Sa loob, umiiral ang napakaraming malalakas na demon beasts. Dahil, naramdaman ko ang pag-iral ng isang malakas na nasa antas ng Demon God, si Su Fu ay hindi pa kailanman pumasok ng malalim para mag-obserba. Mabilis na bumalik, bakit umiiral ang ganitong demon domain? At saka, kung sa loob ay may Demon God na, hindi kaya, ayaw nilang lumabas. Noong panahon ng Five Elements Divine Dynasty, ang mga demonyo mula sa ibang dimensyon, ay minsang sumalakay. Sa mga iyon, noong binuksan ng ilang mga demonyo ang daan para sa pagsalakay, naligaw sila. Nakulong sa spatial node ng Tianyuan Continent. Marahil, noon nabuo ang mga demon domains na ito. Ang mga umiiral sa loob ng demon domain, marahil, anumang oras ay gustong lumabas. Kung ang Demon God sa loob noon ay kumilos ng buong lakas, ang Demon Seal Grand Array na aking ginawa ay hindi rin makakatagal ng matagal. Diretsong sabihin, ang Demon Cave na ito ay isang panganib. Anumang oras ay maaaring sumabog. Kailangang mabilis na malutas. Master, ako mismo ang pupunta sa Demon Cave ng isang beses. Hindi pwede. Ang Demon Cave na ito ay napakadelikado. Si Su Fu, hindi pa nga nangangahas na pumasok ng malalim. Ang pagpunta mo, hindi ba't paghahanap ng kamatayan? Hehe, Master, hindi ako gagawa ng bagay na kasing handle ng paghahanap ng sariling kamatayan. Beiming, tulungan mo akong mag-disguise bilang isang demon beast. Tumango si Beiming. Agad na ginamit ang secret technique. Binago ang anyo ni Yeming. Nagulat si Yi Xiantian nang makitang si Yeming ay naging isang demon beast. Hindi nga may kakaila na ito ay Divine Spirit Treasure Robe. Ang disguise technique, napakahimala. Ganito, kahit pumasok ka pa ng malalim sa loob ng demon domain, marahil ay walang gaanong panganib. Gayunpaman, lahat ng bagay, ang pag-iingat ang pinakamahalaga. Ang transmission talisman na ito, tanggapin mo na rin. Kapag nakaharap ng panganib, kailangang agad na gamitin ang talisman na ito. Ito ay magte-teleport sa iyo pabalik sa tabi ko. Su Fu, salamat, Master. Ganito, makakatiyak ng walang butas. Ngayon, pupunta ako para magbukas ng kaalaman tungkol sa demon domain. Pagkalundag pa lang ni Yeming, may mga pulang-pulang mata na agad na sumunod. Makalipas ang ilang sandali, ligtas na lumapag si Yeming sa lupa. Mabilis na tumingin-tingin sa paligid. Beiming, ang demon domain na ito, marahil ay katulad ng maliit na mundo ng martial god. Hindi ba, Master? Ang demon domain na ito ay napakalawak.
Ang antas nito ay mas mataas pa ng malaki kaysa sa maliit na mundo. Master, ang demon ape na ito, matagal ng gutom. Mukhang, itinuturing si Master bilang pagkain. Ang lakas nito, marahil ay katumbas ng isang level 3 martial master ng mga tao. Yamang matagal ng gutom, kung gayon. Ipadala na natin siya sa isang mundo, kung saan magpakailanman ay hindi na kailangang kumain. Agad sumugod ang demon ape. Ginamit agad ni Yeming ang Divine Demon Banner. Nanlaki ang mga mata ng demon ape. Hindi na nakahinto, nahigop na siya papasok sa loob ng Divine Demon Banner ni Yeming. Sa sandaling ito, sa loob, sinusunog siya ng mga array formations. Sa isang iglap, ang buong katawan ay ganap ng naglaho na parang usok. Hindi nga may kakailan na ito ay isang Buddhist daw treasure. Sa isang iglap lamang, nalinis na ang Demon Beast. Pagkatapos, kung gustong i-activate ang Chumo Shen sa loob, hindi bababa sa kailangan ng 108 na Demon Beasts. Sakto, ang lugar na ito ay hindi nagkukulang ng Demon Beasts. Lumipad si Yeming patungo sa isang ilog. Master, mag-ingat ka. Ang bilang ng mga Demon Beasts sa ilalim ng ilog ay napakarami. Sila, may matatalim na ngipin. At saka, may matinding lason pa. Hinding-hindi dapat makagat. Kung gayon, hayaan mong tingnan ko kung paano sila kalupit. Naghagis si Yeming ng isang piraso ng karne pababa. Agad na may mga isda na may matatalim na ngipin ang tumalon. Kumagit at nagpunit. Agad na ginamit ni Yeming ang Divine Demon Banner. Hinigop ang kawan ng isda papasok sa loob. Napakaganda ng epekto. Isa pa, patuloy na naghagis ng pain si Yeming pababa para mangisda. Ang Divine Demon Banner, patuloy lang sa kanyang trabaho. 2 kumpas lamang, nakakuha na ng mahigit 100 na Demon Beasts. Ang mga Demon Beasts sa lugar na ito, tunay ngang napakarami. Ang unang Chumo Shen ay na-activate na. 360 na Chumo Shen, ngunit nagsasama para bumuo ng Demon King Killing Array. 80 na Demon King Killing Arrays, 9 na ulo ng demonyo, Grand Array, bumubuo ng Demon God Killing Array. Habang mas marami ang Demon God Killing Arrays, mas malakas ang lakas ng Divine Demon Banner. Hindi ko alam, ang mga Demon Beast sa buong loang ito, sapat na kaya para makabuo ako ng ilang Chumo Shen. 3 araw pagkatapos, Divine Demon Banner, ang ika-360 na Chumo Shen, ay nabuo na. Ang Chumo Shen sa Divine Demon Banner ay nabuo na, sa sandaling ito. Gumana na ang Divine Demon Banner. Isang itim na sinag ng liwanag ang lumipad palabas mula sa loob. Ang Demon King Killing Array ay lumitaw na. Master, hindi na sayang ang ating pagod. 3 araw na nilinis lahat ng Demon Beast sa malapit. Sa wakas, nabuo na rin ang Demon King Killing Array. Ang Demon King ay nabuo mula sa napakaraming kaluluwa ng mga Demon Beasts. Hindi bababasa, may lakas na katumbas ng Martial Monarch level. Magpatrolya ka sa paligid ng isang beses. Tingnan mo kung saan mas maraming Demon Beasts. Yumapak siya. Kumuha ng lakas. Masusunod po, Master. Pagkatapos ay lumipad palayo. Ang Divine Demon Banner na ito, tunay ngang hindi masama. Kahit gaano pa kalakas ang Demon Beast sa loob nito, kailangang mapasailalim sa kontrol ng may-ari. At saka, ang lakas ng may-ari ay hindi nakakaapekto sa pag-unlad ng Divine Demon Banner. Ang bagay na ito, ay napakabihira. Beiming. Ang bagay na ito, mali ang pagkakaintindi mo. Ngayon, kaya ko lamang mahuli ang ilang mga Demon Beasts na may mahinang lakas. Gamit ang kanilang mga kaluluwa, pinakamarami ay makakabuo lamang ng Demon King. Kung gustong umangat pa, kailangang mahuli ang mas malalakas na Demon Beasts. Kahit pa, mga Demon Gods. Susunod, balak ni Master na hamuli ng ilang Demon Gods. Hamuli sa kanila. Huwag kang magbiro, gusto ko pang mabuhay ng ilang araw pa. Sa sandaling ito, bumalik na ang Demon King. May buhat na babae sa balikat. Nagulat si Yeming. Inilapag ng Demon King ang babae sa lupa. Ang babaeng ito, saan mo siya nahuli? Ang lugar na ito, hindi ba't Demon Domain? Bakit may babae rito? Master, habang ako'y nagpapatrolya, ang taong ito ay umatake sa akin. Kaya, pinatulog ko siya. Dinala ko siya kay Master. Sige, bumalik ka muna sa banner. Ako na ang bahala sa kanya. Agad na lumipad pabalik ang Demon King, mabuti na lang, hindi malubha ang sugat. Kumain ng Spirit Awaken ng pill na ito, marahil, makakagising na siya. Dahan-dahan niyang nilunok ito. Sa sandaling ito, pagkadilat pa lang ng mata, napasigaw na siya. May Demon Beast. Tingnan mong mabuti. Tao ako. Kakainin na ako ng Demon Beast. Tulong. Tulong po, Master. Nasa disguise state ka pa rin. Bilisin mo. Tanggalin mo na ang disguise para sa akin. Isang pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tingnan mong mabuti.
Nag-disguise lang ako bilang isang demon beast. Marahan niyang idinilat ang isang mata para tingnan. Yun pala, tao ka. Tinakot mo ako hanggang mamatay. Muntik nang mahulog sa labas. Mahulog sa labas. Huwag ka nang magtanong. Huwag ka nang magtanong. Iyon ay hindi bagay na dapat mong malaman. Oo nga pala. Yung demon beast, sinamantala ang pagligo ko, umatake sa akin. Nasaan na siya? Yung demon beast na iyon, naitaboy ko na. Ikaw, sino ka? Ano ang pangalan mo? Bakit ka nahuli nito? Tumakbo na. Mabuti. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ako, ang pangalan ko ay Xiao Xian. Balak ko sanang maligo sa lawa. Ang resulta, yung demonyong iyon, sumugod. Pagka-atake ko pa lang, pinatulog na niya ako. Bakit ka nasa demon domain? Saan ka nang galing? Hindi kaya, sa Tianyuan Continent, maliban sa Demon Cave, may iba pang pasukan papunta sa Demon Domain. Sinasabi mo, ang lugar na ito. Ang lugar na ito, malinaw na ang God Demon Continent. Ikaw, sino ka? Bakit mo ito tinatawag na Demon Domain? God Demon Continent. Hindi kaya, ang lugar na ito, ay katulad din ng Tianyuan Continent, isang great world. Ako, ang pangalan ko ay Yeming. Kara-rating ko lang mula sa ibang rehiyon. Ang mga tao sa aming lugar, lahat ay tinatawag ang God Demon Continent na Demon Domain. Ibang rehiyon. Ikaw, itinaboy ka ba palabas? Halos 10,000 taon nang naghahari ang demon daw. Ang lugar na tinitirhan naming mga tao sa Immortal Path, ay paliit ng paliit. Mga tao sa Immortal Path. Tama, hindi kaya, hindi ka tao sa Immortal Path. Hindi tama, wala ka namang, kalbo. Hindi ka mukhang tao sa Buddhist Path. Ituring mo na lang akong tao sa Immortal Path. Ako, nanggaling sa isang maliit na lugar. Ang mga tao sa aking bayan ay hindi gaanong alam ang tungkol sa sitwasyon sa labas. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa sitwasyon ng ating God Demon Continent? Ganoon pala, kaming mga tao sa Immortal Path ay napapalibutan ng mga demonyo, nahahati-hati. Tunay ngang, may ilang mga lugar na nawalan ng Chuan Cheng, inheritance, legacy. Marahil, kabilang ka sa ganoong uri. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sa katotohanan, ang God Demon Continent na ating tinitirhan, noong una, mukhang isang sibilisadong kontinente na kabilang sa Immortal Path. Laging nakikipaglaban sa demon daw. Pagkatapos, hindi ko alam kung bakit, naduraj ito at nahulog palabas. Naging isang nakalimutang great world. Mula pa noong unang panahon, hindi pa kailanman nakipag-ugnayan sa ibang mga great worlds. Pinapanatili ang estado ng tao at demonyo na magkasamang umiiral. Noong una, ang mga demon beasts at mga tao ay pareho ang lakas. Walang makakagawa ng anuman sa isa't isa. Ngunit pagkatapos, nang lumitaw ang mga demon gods, ang espasyo para mabuhay ng mga tao sa Immortal Path ay patuloy na lumiit. Ngayon, hindi na ito katumbas ng isang bahagi noong dati. Maraming tao ang nag-aalala na sa loob ng ilang taon, ang lahi ng tao ay mauubos na. Kung ganoon ang sinasabi, ang kontinenteng ito, dapat tawaging Immortal Demon Continent. Bakit tinatawag na God Demon Continent? Dahil, sa kontinente, may ilang makapangyarihang God Spirits. Kung hindi dahil sa kanilang pakikipaglaban-laban sa mga demon gods, kaming mga tao sa Immortal Path, matagal nang namatay. God Spirit, naaalala ko, iyon, tila isang uri ng estado ng buhay, na hinahangad ng lahat ng nilalang sa mundong ito. Ang Tianyuan Continent, mukhang mayroon ding mga God Spirits na umiiral. Hindi kaya, anuman ang sibilisasyon, anuman ang cultivation, sa huli, kailangang maging God Spirit para mapatunayan ang daw. Hindi rin naman tiyak, kailangang tingnan ang pagpili, hindi bababasa, sa Tianyuan Continent, maraming mga martial gods. Sila, dati nang maaaring maging God Spirit, ngunit nagpumilit silang gamitin ang martial arts para patunayan ang daw. Nagtatag ng bagong realm. Kung yung mga Diyos na iyon, ay nakipaglaban-laban sa mga demon gods. Bakit ang espasyo para mabuhay ng mga tao sa Immortal Path ay patuloy pa ring lumiliit? Dahil, yung mga Diyos na iyon, ay hindi gusto ang mga tao sa Immortal Path. Kaya lang, ayaw nilang hayaang ang mga demon gods ang mamuno sa lahat. At, ang mga tao sa Immortal Path, hanggang ngayon, wala pang sino man ang maaaring maging God Spirit. Pagkasabi nito, bamantong hininga siya. May iba ka pang tanong. Sa hinaharap, maaaring tanungin mo ako. Dito, napakadelikado. Hayaan mong ihatid kita pabalik sa ating tribo. Kung maliligaw ka sa ibang mga tribo, hindi tiyak kung paano ka tratuhin ng ibang tao. Tribo. Ang mga tao, gumagamit ng tribo bilang paraan ng pagtitipon. Bakit hindi pagsamahin ang mga tribo, para sama-samang labanan ang kaaway? Bawat tribo, ay may sariling interes. At saka, ang lakas ay halos magkapantay.
Maliban na lamang kung, sa isang tribo, lumitaw ang isang God Spirit mula sa ating mga tao sa Immortal Path. Kung hindi, imposibleng magkaisa ang opinyon ng lahat. At saka, ang mga God Spirits, ay ayaw rin tayong magkaisa. Master, ang mga God Spirits dito, tiyak na may mga pakana. Ang mga tinatawag na tao sa Immortal Path dito, natatakot akong mga piyesa lamang sila na ginagamit. Tunay nga, naniniwala rin akong may kakaiba sa loob nito. Ngunit, hindi ito bagay na kaya kong baguhin. Pagkatapos, dinala si Yeming ni Xiao Xian pabalik sa lugar kung saan siya nakatira. Diyos ko, kung hindi ko ito nakita mismo, kahit patayin pa ako, hindi ako maniniwalang, sa loob ng Demon Domain, may ganito kagandang lugar. At saka, ang spiritual energy dito, napakakapal. Kumpara sa Tianyuan Continent, mas makapal pa ng hindi isang antas. Ito ay Primordial Spirit Chi. Kumpara sa 5-element Spirit Chi, mas mataas ang antas. Ngunit dito, makikita ito kahit saan. Ang ganitong mundo, hindi pa rin makapagpalaki ng isang Immortal Path God Spirit. Tunay ngang imposible. Ang God Demon Continent, tiyak na naglalaman ng hindi kakaunting Spirit Stones. Hindi ba? Siyempre, ngayon, karamihan ng mga lugar ay nadumihan na ng Demonic Chi. Kung hindi tayo mag-iimbak ng kaunting Spirit Stones, natatakot akong kahit mag-cultivate ay mahirap. Nagdala rin ako ng hindi kakaunti. Ano ito? Storage bag. Master, maaaring intindihin bilang storage martial tool ng Immortal Path Civilization. Isang kulay rosas na Spirit Stone ang lumipad palabas. Tunay ngang Primordial Spirit Stone. Master, kailangang bumili ng maramihan. Sa hinaharap, gamitin ito para mag-cultivate, mas malakas ng di-hamak kaysa sa paggamit ng 5-element Spirit Stones. Ngunit, ano ang gagamitin ko para ipagpalit sa kanya? Hindi naman pwedeng gumamit ng Martial Ancestor Coins. Hindi ba? Level 9 Talisman Coins. Ang Talisman Coins mismo, ay napakalakas na. Maaari pang mag-setup ng array para pumatay ng kaaway. Tiyak na gugustuhin niya. Xiao Xian, Moi, nakikilala mo ba ang bagay na ito? Gusto kong gamitin ito para ipagpalit sa kaunting Spirit Stones. Immortal Talisman. Hindi ko inaasahan. Mayroon kang ganito kagandang bagay. Hayaan mong subukan ko ang kalidad nito. Casual siyang umatake sa isang direksyon. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa tuktok ng bundok sa malapit. Anong nangyari? Anong nangyari? May demon beast na umatake. Ang lakas ng pinsala, napakalakas hanggang hindi makapaniwala. Hindi ko rin inaasahan, ang paggamit ng Primordial Spirit Chi para i-activate ang Level 9 Talisman Coin, ay magkakaroon ng ganitong lakas. Ang isang atake kanina, kung tatamaan ng tama, kahit isang Martial Monarch ay maaaring patayin. Sa kondisyon na, ang Martial Monarch ay hindi iiwas. Gagamit ako ng 10 Spirit Stones, para ipagpalit sa isang Immortal Talisman. Ano sa tingin mo? Ito na ang pinakamataas na presyong kaya kong ibigay. Sa kanya, kahit hindi gamitin ni Master, ang pagbenta ng Primordial Spirit Stones sa Tianyuan Continent, ay maganda rin ang presyo. Ang batang ito, pagkaakyat pa lang, nagbigay na agad ng presyo. Hindi marunong makipagnegosyo, ngunit kailangan ko ng malaking halaga. Gamit lamang ang iyo, tiyak na hindi sapat. Makipag-usap ka sa ibang tao sa tribo. Pagbalik, maaari ring subukang hanapin ang mga tao sa Immortal Path sa tribo. Sa tingin ko, lahat sila ay magiging interesado sa Immortal Talismans. Pagkatapos, una, ginamit ni Yeming ang 10.000 level 9 Talisman Coins para ipagpalit sa 20.000 Primordial Spirit Stones. Pagkatapos ay nanatili sa tribo para mag-cultivate. Hinigo pang mas mataas na antas na Primordial Spirit Chi. Sa pagkakaroon ng dagdag na Primordial Spirit Chi, ang lakas ng Three Realms Divine Gang ni Yeming ay lalo pang lumakas. Ang katawan ay pinalakas din. Ang lakas ay lumampas na sa 1.5 milyong jin. Ang lakas ay tumaas ng husto. Sa panahong ito, dinala ni Xiao Xian ang kanyang level 9 Talisman Coins sa ibang mga tribo. Mula simula hanggang katapusan, kabuo ang nakapagpalit ng 720.000 Primordial Spirit Stones. Sapat na para mag-cultivate si Yeming ng napakatagal. Pagkatapos, nagdala si Yeming ng Divine Demon Banner, patuloy na hamuli ng mga Demon Beast sa 4 na direksyon. Napakalaki ng ani. Sa loob lamang ng isang buwan, nagmamay-ari na siya ng 9 na Demon King Killing Arrays. Basta't pumayag siya, maaaring ipatawag ang 9 na Martial Monarch level Demon Kings anumang oras, para tumulong sa laban. Sa sandaling ito, si Yeming ay nagkukultivate. Biglang may isang communication talisman na lumipad papalapit. Yeming, mabilis kang bumalik. Ito ay communication talisman mula kay Master. Ang kanyang tono ay nagmamadali.
Hindi kaya, may malaking nangyari. Gamitin ang escape talisman na ibinigay ni Master, bumalik muna, saka pag-usapan. Pagkatapos, bumalik na si Yeming para makita si Yi Xiantian, Master. Anong nangyari? Ang Azure Dragon Empire, umatake sa Wuji Great World, nabigo. Nakaharap ng Tian Mo at Shendao God Spirits na umatake mula sa magkabilang panig. Malaki ang pinsala, maliban sa iilang malalakas na nasa martial god level na nakatakas pabalik, ang natitira, ay buong hukbo na napuksa. Ito, tunay ngang isang malaking bagay. At saka, ito rin ay isang malaking bagay sa antas ng imperyo. Ngunit, tila walang gaanong epekto, sa isang hamak na martial master na tulad ko. Kung ikaw ay isang ordinaryong martial master, tunay ngang walang epekto. Ngunit, ikaw ay may napakagandang talento. Malalim ang pundasyon. Kulang ka lamang ng isang pagkakataon para lumipad paitaas. Ngayon, ito ay isang hindi may iwasang takbo. Ang pagkakataong ito, dumating na. Pagkatapos ng pagkakataong ito, ang mga piling tao ng Azure Dragon Empire ay dumanas ng malaking pinsala. Ang hukbo ay nagkukulang ng malaking bilang ng mga opisyal at sundalo. Tiyak na pipili sila mula sa mga malalaking akademya. Ang bagay tungkol sa Baoguang City, ipaubaya mo na sa iyong mga tauhan ang pag-aasikaso. Bilisan mong pumunta sa Azure Dragon Academy. Tanging sa pagpasok lamang sa hukbo, saka magkakaroon ng pagkakataong pumasok sa Outer Heaven. Kailangan mong maintindihan, ang malaking takbo ng hinaharap ay ang Outer Heaven. At ang iyong hinaharap ay nasa Outer Heaven din. Ang aking hinaharap ay nasa Outer Heaven. Sige, kung gayon, ang mga bagay sa Baoguang City, pansamantalang ipaubaya kay Yu Chen ang pag-aasikaso. Ang bangko, aabalahin ko na rin si Master na tumulong sa pag-aasikaso. Maghahanda na ako para pumunta agad sa Azure Dragon Academy. 3 araw pagkatapos, Azure Dragon Empire, Azure Dragon Academy. Ang Azure Dragon Academy, matatagpuan sa East Capital ng Azure Dragon Empire. Ito ang lugar na pinapangarap ng mga mag-aaral na may talento, at kahit pa mga disipulo ng Holy Land, at lahat ng mga henyo araw at gabi. Ngayon, dahil sa epekto ng digmaan, para mapunan ang lakas sa laban, ang Azure Dragon Academy ay tumanggap ng maraming mag-aaral. Bagamat, may kwalipikasyong lumahok sa pagsusuri ng mag-aaral na ganito, ngunit lahat sila ay mga henyo sa mga henyo, mula sa mga puwersa. Natapos na ang pagpaparehistro. Pakiusap, dumaan sa malaking tarangkahan para sumali sa pagsusuri. Opo, pumasok ang taong iyon, dumaan sa tarangkahan, papasok sa loob ng academy, ngayon ay isang espesyal na panahon. Natatakot akong, ang Azure Dragon Academy, ay luluwagan ng pagsusuri. Ako, matagal nang may ranggo sa Latent Dragon Rankings. Tiyak na makakapasok ako ng direkta sa academy. Hindi ko nakita sina Zhang Heng at Miruyu. Hindi ko alam kung kasama ko sila sa batch na ito. Oh, nakapasok na sila sa loob ng academy. Susunod, ang mag-aaral mula sa East Chi Academy na si Yeming, narito para mag-ulat. Yeming, bakit parang pamilyar ang pangalan? Ha, sa sandaling ito, nagulat ang taong iyon nang mapagtanto. Siya yung nanguna sa Latent Dragon Rankings. Numero 1 sa Latent Dragon Rankings. Bakit parang pamilyar? Umalis, lahat iyon ay mga lumang kwento na mula ilang taon na ang nakalilipas. Tama ka. Ang panahon ngayon ay iba na sa dati. Nakikita kong ang kanyang realm ngayon ay hindi naman gaanong kagalingan. Ang numero 1 sa Latent Dragon Rankings, gaya ng dati, maaaring hindi na kumuha ng pagsusuri. Direktang makakapasok, ngunit sa kasalukuyan, ang bagay na ito ay medyo mahirap. Walang magagawa, espesyal na panahon. Ang nasa itaas ay may sariling mga plano. Kahit pa ang mga disipulo mula sa Divine Lands na dumating ay tumanggap pa rin ng card gaya ng dati. Sige na, hayaan mo na siyang pumunta. Yeming, pagkatapos magparehistro, pakiusap, dumaan ka sa tarangkahan para sumali sa assessment. Kailangan pa ring sumali sa assessment. Sa sandaling ito, sa loob ng tarangkahan ay nagtipon na ang napakaraming mag-aaral. Mukhang, ito nga ang lokasyon ng assessment. Anong ibig sabihin nito? Sinabing pumunta para sumali sa assessment. Pagdating natin, pinabayaan na tayo. Walang pumapansin. 1 oras na akong nakatayo rito. Masyado naman tayong minamaliit. Tama ka, young master. Kahit paano, isa rin akong henyo ng Tian Chong sect. Tapos ganito tayo tratuhin ng malamig. Gaya ng inaasahan. Ang mga taong ito, lahat sila ay mga henyo mula sa malalaking puwersa sa iba't ibang lugar. Sa mga ito, karamihan ay nasa Martial Master at Grand Martial Master. Iilan ang nasa Martial Ancestor. Mukhang, ang pamantayan sa pagpili ng mag-aaral ng Azure Dragon Academy ay ang realm na hindi lalampas sa Martial Ancestor.
Sa sandaling ito, isang tao ang lumapit, lumitaw sa harap nila. Lahat kayo, makinig. May 1,000,000 demon wolves na nakatira sa prairie na ito. Susunod, aatake sa inyo ang mga demon wolves. Ang kailangan ninyong gawin ay mabuhay. Ang masugatan ay agad na itataboy palabas. Mawawalan ng kwalipikasyong pumasok sa Azure Dragon Academy. Pagkasabi noon, agad siyang naglaho. Nawala na. Walang kahit anong paliwanag. Sa sandaling ito, may mga tunog na mula sa malayo ang dumating. Teka, anong tunog iyon? Hindi kaya. Ang mga demon wolves ay nagsimula ng lumitaw. Umuungal sila habang sumusugod. Hindi pa ako nakakarinig ng ganitong uri ng assessment. Diyos ko, dito, hindi bababa sa mahigit 100.000 demon wolves. Gusto ba nilang pumatay ng tao? Nakakatakot. Hindi na ako sasali. Gusto ko nang umalis. Ang paggawa nito, hindi ba't masyadong walang katuturan? Ang mga kabataang ito, may mataas at mababang cultivation. May mabuti at masamang potensyal. Ang mga nakagat ng demon wolf, hindi tiyak na hindi kwalipikado. At ang hindi nakagat, hindi rin tiyak na sapat ang pamantayan. Espesyal na panahon, maaari lamang gumamit ng espesyal na pamamaraan. Kung makakaligtas ka sa ganitong magulong sitwasyon, mas madali kang magiging isang magiting na general sa larangan ng digmaan. Noong nakaraan, ang ating Azure Dragon Empire ay dumanas ng malaking pagkatalo. Kailangang mabilis na mapunan ang bilang ng hukbo. Ang tinatawag na 1,000 sundalo ay madaling hanapin. Isang general ay mahirap mahanap. Tama ka, kung hindi tayo gagamit ng ganitong paraan, paano tayo mabilis na makakapili ng mga general? At saka, ang Vermilion Bird Empire ay naghahandang umatake sa Zuantian Holy Land. Samantalahin ang pagkakataon. Kapag nawala na, hindi na ito mauulit pa. Kailangang mabilis na mahubog ang mga general. Kami ay tinaguri ang 6 na dakilang Divine Generals ng Azure Dragon Empire. Nitong mga nakaraang taon, sa labas, nagpalawak ng teritoryo. Nakikitang malapit ng masakop ang Wuji Great World. Hindi ko inaasahan. Sa pinakamahalagang sandali, ang bagay na malapit ng magtagumpay ay nasira. Tunay ngang, wala na kaming mukhang ihaharap kay Emperor. Kailangang bawiin ang pagkatalong ito. Sa sandaling ito, sila ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Tulong, tulong. Ilang demon wolves ang nagsimula ng manghuli. Ginamit ni Yeming ang Heavenly Killing Steps para iwasan ang atake mula sa 2 lobo. Maraming langgam ang nakakapatay ng elepante. Ang lakas ng mga demon wolves na ito ay katumbas lamang ng ordinaryong martial artists. Ngunit, ang bilang nila ay tunay ngang napakarami. Kahit paggamitin ko ang tigas laban sa tigas, tiyak na matatalo ako. Kung gustong makapasa, iisa lamang ang paraan. Lahat kayo, makinig sa akin. Kung gustong makapasa, lahat kayo, makinig sa aking utos. Bumuo ng Grand Defensive Array. Sino ka? Ano ka ba? Isang hamak na martial master, nangangahas pang sabihan kaming makinig sa iyong utos. Nakita ni Yeming na hindi sila nakikinig, kailangan nang ilabas ang Divine Demon Banner. Ano ito? Walang hiya. Anong masamang pamamaraan ang ginamit mo? Agad na kumagat ang Demon King sa kanyang balikat. Array. Ang sakit. Ang taong iyon ay naalis na sa assessment. Ang sama. Ang lakas. Siya ay isang low-rank martial ancestor. Tapos, isang direktang atake, natalo. Ang batang iyon, tunay ngang isang killing star. Sasabihin ko sa huling pagkakataon. Ngayon, bumuo ng Grand Defensive Array agad. Kung hindi, hindi tayo makakapasa. Sino mang manggahas na hindi makinig, hindi na kailangan ng Demon Wolf, kaya kung direktang tanggalan ka ng kwalipikasyon. Narinig ito ng lahat, natakot, hindi nang ahas magsalita, lintik, buo kung buo, gusto ko namang makita, ano ang gagawin mo? Hindi makapasa sa assessment, mamamatay ka mamaya. Ang mga Demon Wolves ay naharangan na sa harap. Bagamat ang mga Demon Wolves ay naharangan na nila, ngunit natural lamang na hindi ito magtatagal. Kailangang kumilos ng mabilis. Divine Demon Banner. Chumo Shen. Buksan. Gumana na ang Divine Demon Banner. Hinigop ang mga Demon Wolves sa paligid papasok sa loob. Diyos ko, ano ba talaga ang pamamaraang ito? Napakalakas. Ang mga Demon Wolves, sadyang hindi makalaban. Basta't protektahan natin siya, tiyak na makakapasa tayo sa assessment na ito. Iyon. Ano iyon? Mukhang, espesyal na ginagamit para pigilan ang mga Demon Beasts. Mukhang, kayamanan ng Dharma daw. Anong kakaiba doon? Sa aming mga kamay, mayroon din kaming mga kayamanan na pumipigil sa mga demonyo. Hindi tama. Hindi tama. Yung bagay na iyon, kayang malinis ang mga Demon Beasts, para magamit ng sarili. Mahalagang bagay. Mahalagang bagay iyon. Pagkalipas ng 1 oras, tulong po, hayop na dapat mamatay.
Umalis ka. Huwag. Huwag kang lumapit dito. Ang mga taong nagpoprotekta, halos walang pinsala. Ngunit, ang mga tao sa ibang lugar na sumasali sa assessment, 1/3 na lamang ang natitira. Tunay ngang isang mahigpit na assessment. Malas nila. Sa maikling panahon lamang, ang bilang ng Demon King killing arrays ay tumaas na mula 9 na tore, patungo sa 12 tore. Siyempre, maaari naming protektahan kayo. Ituring na lang na, kung ano ang kailangan. Iyon ang kukunin. Ang mga Demon Wolves sa sandaling ito ay umungal. Agad na umatras. Sa wakas, natapos na rin. Ang ipinakita ninyo, ay napakapangit. 30,000 tao, ngunit kaunti na lamang ang natitira. Malinaw na, ang pinakapangit na batch na nakita ko. Susunod, haharapin ninyo ang ikalawang assessment. Ano? May assessment pa? Hindi ba't, nakuha na natin ang pagkakataong pumasok sa Azure Dragon Academy? Bakit, kailangan pang pumasa sa pagsusuri? Masyadong hindi patas ito. 2 pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang 2 kasasabi pa lang ay naalis na. May iba pa bang tatutol? Susunod, papasok kayo sa illusionary war environment. Mararanasan ang buhay at kamatayan doon. Lahat kayo, ay mamamatay sa loob ng illusion. Siyempre, hindi tunay na kamatayan. Ang Azure Dragon Academy ay ibabatay sa ipinakita ninyo sa loob ng illusion para suriin ang inyong potensyal. Pagkalabas sa illusion, ang mga kwalipikado ay direktang makakapasok sa Military Academy. Military Academy. Malinaw na pumunta kami rito para sumali sa Azure Dragon Academy. Bakit napunta sa Military Academy? Ang mga nagmula sa Military Academy, lahat ay kailangang pumunta sa larangan ng digmaan. Ang Azure Dragon Empire ay nagkaroon ng emergency situation. Ang hukbo ay nangangailangan ng malaking bilang ng mga sundalo. Ang Azure Dragon Academy ay isinanib na sa Military Academy. Kung mayroong ayaw, maaaring humiling na umalis. Umalis. Hindi naging madali para makarating sa hakbang na ito. Sino ang handang umatras? Kapag pinalampas ang pagkakataong ito, marahil habang buhay ay hindi na makakapasok sa Azure Dragon Academy. Lintik. Siyempre, bagamat ang assessment sa pagkakataong ito ay mas mahigpit kaysa dati, ngunit sa hirap. May ginhawa. Ang academy ay ibabatay sa ipinakita ninyo sa pagkakataong ito para magbigay ng military rank. Ngayon, magsimula na ang ikalawang pagsusuri. Pagkadilat ni Yeming ng mata, ang tanawin sa harap niya ay nasa isang battlefield na. Illusion Array. Kailangan nating magtulungan. Ayusin. Dahil sa digmaan, sa Illusion Array, ang sitwasyon sa Illusion Array ay imposibleng maging katulad ng tunay na digmaan. At saka, ito pa ay isang digmaan na may antas na 1,000,000 hukbo. Sa loob noon, bawat isang kabataan ay nagiging isang pyesa lamang sa laban. Iba sa mga ordinaryong laban, sa battlefield, walang pinag-uusap ang patas. Kayo, anumang oras, ay maaaring targetan ng isang malakas na may mas mataas na realm kaysa sa inyo. Ang kalaban, maaaring Grand Martial Master, Martial Ancestor, kahit pa Martial Monarch. Isang araw sa labas, katumbas ng isang labanan, sa loob ng illusion. Sa ganitong magulong labanan, ang makatagal ng 1 oras, nang hindi namamatay, ay swerte na. Ang makatagal ng 1 araw, ay nangangailangan ng parehong swerte, at lakas. Ang makatagal ng 2 araw, ibig sabihin, ang taong lumahok sa 2 laban, ay isang taong may talento at mahalaga. Sino man, kahit pa isang martial monarch, sa loob noon, ay imposibleng labanan ng isang hukbo na may antas na 1,000,000. Tiyak na mamamatay. Ang agwat ng lakas, maaari lamang ipakita, sa kung maaga o huli ang pagkamatay. Bawat isang araw na gumagana ang illusion, bawat isang beses na isinasagawa ang digmaan, ay gumagastos ng malaking halaga ng martial god coins. Ngunit ngayon, ay isang espesyal na panahon. Maaari lamang gamitin ang paraang ito, para maghanap ng mga talento. Kinabukasan, may mga martial artists na unti-unting naalis mula sa illusion. Lintik, kung hindi dahil sa walang hiyang martial ancestor na iyon na umatake sa akin ng patago. Tiyak na makakatagal pa ako ng mas matagal. Ikaw, ayos ka pa. Ako, napatay ako ng isang martial monarch nang hindi sinasadya. Yung martial monarch na iyon, kasama pa namin sa team. Ang kaguluhan ng digmaan, tunay ngang gaya ng sabi-sabi. Ang unang labanan sa illusion ay natapos na. Ang bilang ng mga taong nakakatagal pa sa loob ay iilan na lamang. Sa iilang iyon, hindi ko rin alam kung ilan ang makakayanan pang malampasan ang ikalawang laban. Ilan? Nananaginip ka ba? Mula nang likhain ang illusionary war environment, hanggang ngayon, ang makalampas sa ikalawang laban, sumali sa ikatlong laban, ay mabibilang lamang sa daliri. Kahit pa, ang mga henyo mula sa Divine Lands, ay hindi exempted doon. At ang mga taong nakatagal hanggang sa ika-4 na laban, sadyang wala.
Kung talagang may taong, kayang labanan hanggang matapos ang ikalawang laban, nang hindi namamatay, hindi na kailangang pumili pa. Siya na ang taong kailangan nating piliin. Kinabukasan, lintik, habang mas tumatagal, mas lalong tina-target ng mga malalakas mula sa kalabang panig. Kahit pa, nakaharap pa ng pagkubkob. Lintek, ako, nakatayo sa team, hindi nangangahas huminga ng malakas. Ngunit, hindi pa rin nakaligtas. Hanggang sa huli, kinaladkad ako palabas at pinatay. Ang assessment na ito, sino naman ang makakapasa? Mukhang, walang sino man ang makakatagal hanggang sa ikatlong laban. Oras na para isara ang illusion. Tungkol naman sa pagpili ng tao, pag-uusapan na lang natin ng masinsinan. Sa sandaling ito, nagulat ang matanda at lumingon. Sa loob ng illusionary war environment, may isa pang tao. Haha, hindi ko inaasahan, may taong nakayanan hanggang sa ikatlong laban. Sa katotohanan, bawat isang labanan, ang lakas ng magkabilang panig ay napakapantay. Kung wala ang kanilang partisipasyon, ang resulta ng labanan, tiyak na magiging parehong panig ang matatalo, at masusugatan. Ang batang ito, nakatagal hanggang ngayon. Nagpapakitang, gamit ang kanyang sariling lakas, kayang baguhin ang takbo ng labanan. Tunay ngang isang henyo. Sayang lang, hindi natin nakikita ang sitwasyon sa loob ng illusion. Hindi natin alam kung paano niya nagawa ito. Haha, ito, hindi mahalaga. Sigurado na ako. Ang ganito kagandang binhi ng palay, sino ang hindi gugustuhin? Ikaw, huwag kang umagaw ng tao muna. Hintayin siyang lumabas, saka pag-usapan. Para paganahin ang illusionary war environment, bawat araw ay kailangang gumastos ng trilyong martial god coins. Gusto kong makita, gaano karami ang susunugin ng batang ito. Sa sandaling ito, sa loob ng illusionary war environment, si Yeming ay gumagamit ng Emperor Sword. Yin-Yang Sword. Pinupuksa ang mga kaaway. Ang walang hiyang illusion na ito, hindi pa ba tapos? Ako, hindi ko na nga maalala kung gaano katagal na akong lumalaban. Hindi maganda. Ang tatlong martial monarchs sa kampo ng kalaban, lahat ay naka-target kay Master. Paparating na sila. Master, mabilis kang lumipat sa tabi ng mga eksperto ng ating hukbo. Gamitin mo sila bilang panangga. Alam ko, sa huli, nitong mga nakaraang araw, laging ganito. Agad na lumipad palayo si Yeming. May martial monarch nang umatake. Maswerte si Yeming na nakakapit at nakaiwas sa isang atake. Mabuti na lang may Beiming. Sa bawat pagkakataon, kaya kung tumakas bago pa dumating ang panganib. Hindi ko lang alam, gaano katagal patatagal ang illusion na ito. Kailan ba ito matatapos? Master, ang epekto ng illusionary war environment na ito, ay mas maganda pa kaysa sa divine deduction art. Ang pagpapraktis dito, ang epekto ay pinakamaganda. Ang puntong ito, matagal ko nang natuklasan. Nagpapraktis din ako ng espada ng maayos. Hanggang ngayon, ang aking profound heaven white sword, ay nakabuo na, ng prototype ng sword intent. Sword intent of metal. Kung hindi nagkakamali si Beiming ng hula, ang sword intent ng Nether Heaven Black Emperor Sword, tiyak na sword intent of water. Ang Yang Tianqi Emperor Sword, ay sword intent of fire. Ang natitirang dalawang uri, ayon sa pagkakasunod, ay earth at wood. Tulad ng 5 elements, ang sword intent of metal, ay mayroon ng prototype. Ayon sa Loika, ang lakas ng aking Emperor Sword ay dapat tumaas ng malaki. Ngunit, dahil masyadong mababa ang aking realm, sa katotohanan, hindi naman gaanong lumakas. Tiyak na, kailangang mag-breakthrough. Susunod, dito na ako magkukultivate. Beiming, ikaw ang magbantay para sa akin. Kung may kaaway na darating, hahanap ako ng ibang lugar para magtago. Sige. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mag-focus si Yeming sa cultivation. Ngunit hindi niya alam na ang ibang mga tao ay matagal nang umalis sa illusionary war environment. Mas lalo siyang hindi nakakaalam na ang illusion, sa bawat pagpapatagal ng isang araw, ay gumagastos ng mahigit 1 trilyong martial god coins. At saka, basta't hindi pa siya umaalis, ang illusion ay hindi maaaring isara. Sa huli, pagkatapos mapanatili ang 15 labanan, si Yeming ay pilit na pinalabas mula sa illusion. Ha, bakit ako nasa labas na? Hindi pa tapos ang laban. Sa sandaling ito, isang kamay ng tao ang lumitaw. Nangangahas ka pang magtanong. Pumunta ka sa harap ko. Ipaliwanag ko sa iyo. Hinawakan si Yeming sa leeg at itinapon palabas. Kinakamot ang ulo. Nagtataka. Hindi maintindihan ang nangyayari. Bata, anong ginawa mo sa loob? Hayaan mong gumana ang illusionary war environment ng 15 araw. 15 araw iyon. Alam mo ba kung gaano karaming martial god coins ang ginastos namin? Mga kagalang-galang na seniors. Natapos ko ng labanan ang 2 laban doon.
Pagdating sa ikatlong laban, naramdaman kong hindi sapat ang lakas ko, kaya nagtago ako para mag-cultivate. Hindi ko sinadyang magsayang ng oras. Ano? Ikaw na batang walang hiya, hinayaan mong gumana ang ilusyon ng karagdagang 12 araw. Gumastos ng mahigit 1,200 trilyong martial god coins. Para lang mag-cultivate, ikaw, basurang walang silbi. Ganoon karami ang nagastos. Ang illusionary war environment ay isang FAPBAW, magic treasure, tool, na ginagamit namin para hubugin ang mga sundalo. Sa loob noon, ang pagdaan ng isang araw ay katumbas ng pagsugal ng buhay sa labas ng 10 taon. Iyon ang dahilan kung bakit malaki ang gastos nito. Pasensya na po, alam ko na po ang aking pagkakamali. Mabuti kung alam mo ang iyong pagkakamali. Ang mga kasama mong sumali sa assessment, matagal nang pumasok sa academy para mag-practice. Dahil sa iyong mahusay na ipinakita, nagpasya kaming ipasok ka sa espesyal na klase. Tumanggap ng pagsasanay. Sa loob ng 2 taon, ay padadala ka sa Tian Guijun, Heavenly Ghost Army. Ang Tian Guijun ay ang espesyal na hukbo ng Azure Dragon Empire. Espesyal na gumagawa ng mga trabahong tulad ng assassination, intelligence gathering, undercover operations. Bawat isa ay piling-pili mula sa daan-daang libong tao. Ang 6 na dakilang Divine Generals ng Azure Dragon Empire, lahat ay nagmula sa Tian Guijun. Hanggang ngayon, ang Azure Dragon Emperor ay dati ring nagsanay sa loob ng Tian Guijun. Salamat po sa paghubog ng mga seniors. Handa po akong sumali sa Tian Guijun. HMPH. Pumapayag ka man o hindi, gusto mo ba? Tiyak na ang guro ng espesyal na klase ay magtuturo sa iyo ng maraming bagay na kapakipakinabang. Mag-aral kang mabuti para kay Lolo. Pagkatapos ng 1 taon, kailangang maging bihasa ka na. Nataranta si Yeming, ha? 1 taon. Kinabukasan, sa Azure Dragon Academy, OWA. Hindi nga may kakaila na ito ay Azure Dragon Academy. Ang mga gusali sa loob, tunay ngang kahanga-hanga. Ang East Chi Academy, paanong may kukumpara? Hindi ko lang alam, saan ang lugar ng pagpaparehistro para sa mga bagong mag-aaral. Maraming martial monarch auras ang nakatarget kay Master. Marahil, sila ang mga guro ng Azure Dragon Academy. Napansin nila si Master, bilang isang baguhan. Sa sandaling ito, may mga aninong lumapit, pinalibutan si Yeming. Ang mag-aaral na ito, ako ang pumili. Kayo, huwag kayong makipag-agawan sa akin. Bakit ibibigay sa iyo? Ang mag-aaral ay may karapatang pumili ng kanyang guro. Masyado pang maaga para sabihin iyan. Baka sakaling, ako ang gusto niyang magturo. O Diyos ko, sino ba ang taong ito? Noong una tayong dumating para mag-ulat, lahat tayo ay pinili ng mga guro. Siya naman, baligtad. Malamang, nakita ng mga guro na ang kanyang talento ay pambihira, gustong pagagawan. Haha, yamang hindi kayo lahat magpaparaya, maglaban na lang tayo ng 1 beses. Tingnan natin kung sino ang mas malakas. Laban kung laban. Natatakot ba ako sa iyo? Tiyak na, ang batang ito, mas gugustuhin ang mas malakas na guro na magturo. Hindi ba? Hindi alam ni Yeming ang sasabihin. Sa sandaling ito, isang boses ang umalingaw-ngaw. Nagdulot ito sa ibang mga martial monarch na guro na pagpawisan. Kayong lahat, dito lang kayo. Nag-aagawan pa ng tao. Ha, hindi ba kayo nahihiya? Ang batang ito, ang pangalan ay Yeming. Siya ay mag-aaral ng aking espesyal na klase. Balak ninyong agawin siya sa akin. Yamang kailangan siya ni Jihong, kami syempre, hindi kami mangangahas na agawin. Kayo po, bahala na kayo. Aalis na kami. Yun pala, natakot ang mga martial monarch. Nang ganito. Ang lakas ng taong ito, tiyak na napakalakas. Pakiusap, senior. Paano po kayo dapat tawagin? Bata, ang pangalan ko ay Ye Tianhong. Tawagin mo na lang akong Hongge. Mula ngayon, ako na ang iyong guro. Sumunod ka sa akin, sa espesyal na klase mag-aral. Hinding-hindi ka dapat maging malikot. Ha, kung hindi, mawawala ang iyong munting buhay. Opo, sa isip ni Yeming, ang taong ito, hindi kaya may espesyal na kakaibang hilig. Hindi masama, bata ka. Gusto ko ang iyong ugali. Tara, pumunta na tayo sa espesyal na klase.